po ang ating pag-aaral. Natututo ba tayo? Amen. So, bali ilang teaching pa ba to? Marami pa to, no? Tatapusin natin. Sasabay tayo ng ating ng graduation doon sa kabila, no? And ang teaching natin ngayon, mga kapatid, is the character of a leader, no? Bakit napakahalaga, no? Napakahalaga nung character, no? Sabi doon, ang team natin, who you are matters more than what you do, no? Hindi importante kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ang importante kung sino ka, no? Kaya napakahalaga ng leaders na kung sino tayo. Alam nyo, ewan ko kung naikwento ko na sa inyo ito, na merong isang tribe sa Africa, pinasok ng isang missionary. Yung tribe na yon, they were known as in cannibalism, no? Pumapatay sila ng tao talaga. And ang sabi nung napasok sila ng isang missionary, at yung missionary talagang minahal nila yung missionary. Not because of who he is, because nakita nila yung character. Alam nyo, napakahalaga ng character eh. No, yung character sometimes pinalalambot yung puso ng tao, no? Kahit di ka kilala, pero pag nakita yung character mo, no? May time na papalambutin ito yung heart mo, no? Kasi sa magandang karakter ng tao, yung kanyang yung kanyang kalooban, yung kanyang outer appearance, yung inner appearance niya, na makikita talaga napakaganda. Ngayon namatay itong missionary. Ngayon kukunin na siya nung kanyang bansa, no, nagpaabot yung bansa na kukunin na siya kasi iuwi sa bansa nila yung namatay na missionary, no? Ngayon, binigay naman nila nung tribe yung missionary. Ang problema, pagdating nung immigration ng bansa nung missionary, nakita nila biyak yung dibdib, no? Biyak yung dibdib. Sabi nila, bakit biyak yung dibdib nito? Bakit nyo biniyak? Alam mo sabi ng mga tribe? Nagkaisa sila na, sabi ng tribe, sige po, pwede nyo naman kunin yung katawan. Basta yung puso, iwan nyo sa amin. No? Ang kanilang ang kanilang ngipin no? Mamaya prunganga pa yun eh. No? Yung kanilang thoughts, yung kanilang kaisipan, sige, inyo yung katawan, pero yung puso niya, iiwan namin dito. Ganong kaganda yung kanyang iniwang karakter, yung pinakita niyang attitude doon, no? Kaya alam nyo, sa ating mga leaders, no? Sa ating mga future leaders na nag-aaral nito, napakahalaga sa atin yung karakter. No? Hindi ko ano yung ginagawa natin, no? Pero kung ano tayo. Matters yun kung ano tayo. Pag tinignan tayo ng family natin, tinignan tayo ng mga anak natin, tinignan tayo sa church kung sino tayo, we should gain respect. Napakahalaga nung nire-respeto tayo sa church. Alam nyo, pag wala kayong respeto sa church, dadaanan lang kayo yan. But if you gain respect, kahit nakatalikod ka, gagalangin ka nila. Amen. So, Christian character, no? Ito yung biblical definition of church leadership. Christian character is the visible expression of the life of Christ within a believer. Dapat nakikita ito sa atin. Ito yung visible and tangible expressions of God's character. Hindi pwedeng nakatago ito. Pag sinabi kasing visible, dapat approachable tayo. Madali tayong i-approach. Madali tayong lapitan. Alam mo yung pag merong namumblema na hindi sila mahihirapang lapitan ka. Pero pag di tayo approachable as leader, mag-isip ka, walang lalapit sa'yo. No? Pero pag nakita nila yung heart mo, yung expression ng puso ni Kristo, katulad ng puso mo, hindi sila mahihirapan. It is the inward transformation produced by the Holy Spirit. Yes? It is the inward transformation. Ito yung ginagawa ng Holy Spirit for us, no? That shapes person thoughts. Siyempre, kailangan napakahalaga ng karakter. Yung Holy Spirit, babaguhin yung ating isip, babaguhin yung ating attitude, yung ating saloobin, yung ating pananalita. Our action reflect the nature of Jesus Christ. Kaya tayo disciple, alam nyo mga kapatid, no? Kaya tayo disciple,
Kasi gusto ng Diyos maging Christ-like tayo. It is impossible na maging disciple tayo and yet hindi natin nag-gain yung maturity. Wala tayong transformation. Imposible yon. Kayo ba naniniwala na pag nakay Kristo tayo, dapat mabago tayo? Of course. Kasi sabi ng Matthew 5:16, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Paano ka magiging ilaw kung nadidiliman sa'yo? Can I get amen? At ang mga babae, naalala ko yung kwento, di ba? Nakwento ko na sa inyo. Yung nanay niya maghapon na sa labas ng kalsada. Dati ang usong tawag sa Marites sa Pilipinas, syetehan eh. No? Syetehan. Naalala ko, bata pa ako, syete tawag. Asan si nanay? Ando, nakikisyete doon. Ngayon, nag-improve na. No? Oo. Pero ngayon, mas matindi na. No? Messenger na ngayon eh. Sa messenger na. No? Pinauwi niya yung nanay niya. Nanay, umuwi ka, bahay ka ng tahanan, hindi ka street light. No? And sabi doon, for church leadership, Christian character is most important than gifting, talent, or position. Bakit? Kasi kailangan ma-demonstrate natin yung Christ-like character. It's not all about meron kang talent, meron kang ability, magaling ka, walang problema diyan. Mamaya makita natin. Pero ang hinahanap sa atin, no, God first look at the heart before He entrusts leadership. Tandaan nyo to, mga kapatid. Bago tayo gamitin ng Lord mightily, inaasahan ng Diyos na mag-ugat muna tayo. Bago tayo magamit mightily ng Diyos sa kanyang ubasan, inaasahan ng Diyos na matransform muna tayo. Kailangan mag-grow deeper tayo. Hindi niya inaasahan na, kaya nga ang problema, maraming leader gusto grow higher agad eh. Gusto agad makita yung kanilang bunga, it's impossible. Kasi babagsak yun pag hindi malalim yung tanim nun. Amen? So, moving forward, number 1 is foundation. No? Character before position. Kung tayo ay leader, hindi natin ini-aim ang posisyon. Hindi ibig sabihin, pastor ako, I'm aiming for position. Ayoko nga magpatawag ng pastor eh. Wala na lang ako magawa kahit sa trabaho, tawag sa akin, pastor. Magugulat ako, kilala ako sa pupuntahan ko. Pastor, tawag sa akin. But for me, ayoko magpatawag ng pastor kasi pag binasa mo yung Ephesians 4:11, hindi sinabi ng Diyos na it is a title. It is a service. Actually, any one of you can have that gifting, pwedeng gamitin, maging serbisyo nila yan sa Panginoon. It's not about title. Ano naman, kung may title akong pastor, pangit naman ang ugali mo. Na-i-demonstrate mo ba yon? O may gift ka nga ng prophecy. No? Pero yung prophecy tinuturo mo naman, puro chismis ka naman. Asan ang prophecy doon? Yung pala prophesy, yung chismis. Ano? God is more concerned with your character than yung title. Kaya pag leader tayo, don't think about title. God looking for service. Magserbisyo tayo sa Lord. Ang problema, pagka naglagay ka ng isang leader na walang training katulad nito, boss yan. Sa trabaho, maglagay ka ng posisyon na ilagay mo lang. Kinabukasan, alam niyang may posisyon siya, boss na yan. Walang training eh. Sige, nakakita na kayo ng, sabi ko nga, meron sabi sa trabaho eh, in-appoint ngayon as lead supervisor, kinabukasan, minumura na yung mga tao eh. Walang training. O hindi nagtagal. Hindi ka talaga magtatagal. Kasi ang strength ng ministry, yung talent mo, yung skilled mo, yung competency mo, skilled mo yan. Pero ang magpapanatili sa'yo dyan, karakter mo. Amen? Yung karakter mo ang magpapanatili sa'yo dyan. Kaya nga, nakatingin ang Diyos lagi sa puso. No? Lagi sa puso. So, skill can open doors, pero yung character sustains the calling. Pwedeng magbukas sa Diyos ng pintuan sa lahat ng ministry. Pero baka hindi ka tumagal dyan pag hindi ayos yung karakter mo. Because character sustains the calling. By the way, kasama sa karakter ang matiisin. Kasama sa karakter yung naglo-long endure. Yung nagtitiis. Kasama sa karakter yan. Makikita yan. Makikita din yan kung tayo ay mahaba ang pasensya o hindi. Makikita yan sa calling. Palagay nyo, ang mga pastor dito, elder, kung hindi mahaba pasensya, palagay ko, ubus tayo lahat.
Kasi ako kung susundin ko lang halimbawa, kung di ako tinuruan ng Diyos na maging maayos yung aking karakter, pagdating how to deal sa mga simbahan, ay, yung mga miyembro, ubus tayo lahat. Gigirahin ko kayo lahat. Gigirahin ko kayo lahat. Pasaway ko, gigirahin ko kayo. Baka mangyari ako na lang mag-preach mag-isa. Ako na lang din ang usher. Ako na lang din papalakpak. Ako na lang din kakanta. Na? Gift can take you up. Lahat ng talents and skill and giftings na meron ka. Pero yung karakter mo ang magde-determine kung mag-i-stay ka. Napansin niyo yung ibang ministeryo? Hindi dahil, sabi nga, pero don't get me wrong, hindi sila nandiyan sa ministry, hindi naging pangit ang ministering hawak nila, hindi dahil masama yung intention nila, kundi dahil wala silang training. Kaya wag nating i-judge. Kaya nga ngayon, maingat tayo eh. Ngayon, kung may papasok ng ministry, trainingin talaga natin. Hindi natin basta ilalagay lang, tapos leader ka na. Walang training. Napapansin nyo ba yon? Kaya, pag binigyan kayo ng ministry, kaya ngayon, pansinin nyo yung ating mga school, yung ating mga estudyante, yung mga teacher natin ng kids, nagba-Bible school din sila online. No? Kasi kailangan ma-develop yung training sa kanila. Ma-develop sa kanila yung karakter nila, paano mag-lead. Pansinin nyo, pag maglagay ka ng isang leader na walang training, hindi tatagal ang ministry. Kasi hindi niya nauunawaan. Can I get amen? Kaya, yung mga papayuhan nyo yung iba, kung magli-lead, unang hanapin niya, Pastor, may training ba tayo para dyan? Kasi pag wala. Hindi niya alam gagawin niya. Ang hirap kaya magturo na hindi mo alam gagawin mo. Amen? So Jesus, number 2, Jesus, the perfect model of character. Bakit? Because Jesus Christ, sabi sa Philippians 2:5-8, no? Sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, tanging taglay ninyo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. No, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nakita niyo yung humbleness ni Christ? Tingnan natin yung summary of the scripture. Ang summary, humble si Christ. Yun ang gusto ng Diyos. Maging humble tayo. Sa totoo lang, minsan, ang hirap mag-humble doon sa kaharap mo pag ayaw mag-humble. Kasi parang ang gusto natin, nagpakumbaba na ako, magpakumbaba ka din. Pero hindi talaga nangyayari minsan yung mga ganun. So, kaya kailangan matuto tayo. Alam niyo, sabi ko nga, pag mababa na kayo, hindi na kayo kayang ibaba. Wala na siyang ibababa, mababa ka na eh. Tanggapin mo na lang na hindi lahat susunod sa gusto mo, hindi lahat masisiyahan sa ginagawa mo, hindi rin lahat, no, gugustuhin ka. Kaya mag-humble tayo, mga kapatid. So, si Jesus Christ, sa binasa natin, He is obedient to the Father. No, pumunta siya sa mundong ito, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, signs of humbleness, at namuhay na kasama natin. Bakit napaka-obedient niya? Pwede namang hindi siya mamatay sa krus. Can I get amen? Pwede naman yan tanggihan eh. No, pero mababasa nyo, talagang sa Hebrew chapter 10, in-offer niya talaga yung sarili niya para tugunin yung utos ng Diyos. Mark 10:44, meron tayong, dapat katulad ni Kristo, meron tayong servant-hearted. Ang paglilingkuran niya, tao eh. Tayo, ang paglilingkuran natin, tao. Amen? Ang paglilingkuran natin, minsan, mind you, mas mataas ang katayuan sa'yo. Minsan, paglilingkuran mo, mas mataas ka sa Kanya. Pero kung ilan yung taong kaharap mo, dapat ganun ang karakter mo. Hindi pwedeng mataas yung antas niya, binababa mo yung sarili mo. Pagka ganun ang pagli-leader mo, paano mo siyang tuturuan magpasakop sa'yo? Kailangan, i-level mo yung sarili mo sa Kanya. At kailangan din, maipaunawa mo na meron kang kapamahalaan, may shared responsibility ka na ibinigay yung church. No? Hindi yung pag sinabi niya, dahil magaling siya, matalino siya, umuoo ka na lang. Delikado yun.
Pag sinabi ng leader dahil matalino, dapat ganito gawin natin, dapat. Dahil ang baba ng tingin mo sa sarili mo as leader, sasabihin mo sa kanya, oo nga, sige, gawin natin yan. May problema yun, mga kapatid. May problema sa leadership pagka ganun. Sabihin, wala kang wisdom doon, wala kang conviction. And wala kang pakikipag-usap sa Diyos kung dapat mo nga bang gawin yun o hindi. In a way, kung maganda, hindi naman masama. Pero kung sinusunod mo na lang para i-please siya, baka hindi na si Lord ang piniplease mo. Baka siya na. Amen? So, ganun din. Pag leader ka, nandun yung mababa. No? Minsan, sabi ko nga sa Pilipinas, ang mayaman sa Pilipinas, pag tantrums ang tao, no, ang tawag nila stress. May stress lang yan. No? Pero pag mayaman, pag mahirap, tawag nila doon, baliw. Nagtatantrum siya, baliw kasi yun. Pero pag mayaman, tawag ng mga doktor, stress lang yan. Dapat marunong tayo. Kaya nga pati counseling, pag-aaralan natin yan. No? So Mark 10:44-45, the man did not come to be served, but to serve. Yun ang trabaho natin, sabi mo sa katabi mo. Yan ang trabaho natin. Maglingkod, hindi paglingkuran. Alam nyo, hindi ako sanay. Nakita nyo, ngayon lang medyo hindi ko nagagawa, pero nakita nyo ba si Pastor minsan nagwawalis ako? Ayoko din ng utos ako ng utos. Gusto ko gumagawa din ako. No? Kasi I'm here to serve. Hindi ako para paglingkuran. No? Huwag nyo ako ilagay sa pedestal. Naalala ko, merong isang sister, laging sinasabi sa akin, Pastor, alam mo, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Pero tingin ko nasaktan ko siya. Kasi sabi ko, sis, huwag mo ako ilagay sa pedestal. Baka lumaki ulo ko. Huwag kayong tanggap ng papuri, baka lumaki ulo nyo. No? Hindi maganda yun. Isipin mo, pag malaki ulo mo, ang pangit mo, laki ng mata mo, laki ng tenga mo, ang laki ng ilong mo. Yung ganyung kalaki yung ulo mo, ganyan kalaki yung tenga mo, yung mata mo. Amen. So number 3, tignan natin yung core character, no? Yung pinaka main points ng character traits of a godly leader. Number 1, integrity. May nakakakita sa'yo at wala, kamusta yung integrity mo? Amen? I am the same in public and private. Dapat kung ano ka sa publiko, ganun ka sa private. Walang plastikan sa ministry. No? Kung kailangan mo magsalita ng magkausapin ng team mo, ang mga kapatiran mo, sa grupo mo, kausapin mo sila. Same. Huwag mo silang plastikin. Ang bait mo pag talikod nila, ginigera mo sila. Hindi maganda yon. Kasi magre-reflect sa'yo yun. Diba sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speak. Hindi mo matatago yun, lalabas at lalabas yun. No? So, definition of integrity. Integrity is a quality of being honest, dapat tapat, morally upright, dapat yung thinking mo hindi negative, hindi rin evil, dapat yung moral mo upright, tama, and consistent in the doing what is right even when no one is watching. Yung integrity, kahit walang nakakakita, dapat parehas yan. Amen? Pastor ka dito, leaders ka rito, estudyante ka dito, membro ka dito, Christian ka, paglabas mo, hindi ka na Christian. Pag iba na kaharap mo, iba na. So, hindi ganon, mga kapatid. Masisira integrity mo pagka ganon. I remember, nung tinuruan ako ng Diyos sumunod, tumanggi na ako sa alak. Bakit? Iningatan ko na yung integrity ko. Isipin mo, alam nilang Kristiyano ka, alam nilang Christian ka, tumikim ka ng tagay. O, konti lang, pagbigyan mo na kami. Pinagbigyan mo. Konti lang ha. Pag alis mo, Kristiyano yun. Kunyari lang, niloloko lang tayo nun eh. Malakas pa uminom sa atin yan. Hindi, isipin nyo, nawala yung integrity. Di ba? Kaya, pag tayong mga leaders, ang trabaho natin, i-chismis ang buhay na may buhay, bukas ikaw naman i-chismis nila. Delikado yun. Kasi pwede lang sabihin, oy, may sinabi sa akin. Leaders ka eh. Ingatan mo integrity mo. Si sister, ganito sinabi sa akin, ganyan ka daw. Delikado. If we think about honoring God, ingatan natin, labiin natin. Amen? Biblical definition, integrity is a living a life that honors God through honesty, faithfulness, and obedience. No?
Tingnan ko lang isa, Psalm 25:21. No, sabi ng psalmist, may integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. No? Yung integrity, saka yung pagiging matuwid, no? Pine-preserve dito yung ating mga sarili. Preserve me, for I wait for you. Habang nag-iintay tayo sa Diyos, pine-preserve tayo ng integridad natin. Integridad ang magpe-preserve, alam niyo kung bakit? Kahit anong sama nang sabihin nila sa inyo, pag malinis ang integrity mo, hindi ka nila kayang gibain. Nakita ko na yan many times, mga kapatid. Naalala nyo habang ang journey natin how many times ang journey natin? Maraming susubukan siraan tayo, pero pag may integrity tayo, iingatan tayo ng integrity. Pero pag totoo yan, ano ba, si pastor, gumalaw ng pera ng church. Totoo. Giba ka. Giba ka dyan. Pero pag hindi, God will fight for you. Tama? Isipin niyo yan, mga kapatid, Hindi ko na iano yan, pero ito kasi, kaya inaano ko, wala ito sa teaching na ibibigay sa inyo. Dinagdag ko na lang yan. So, tingnan niyo yung illustration. Imagine a bridge people confidently cross it because they trust its strength, no? Isipin natin na para tayong isang tulay na maraming tumatawid na tao. Yun yung integrity, yun yung strength ng integrity natin. Likewise, a person of integrity is someone other can depend on because their character remains strong under pressure. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, kahit anong, yung integrity, inihahalin tulad sa isang tulay na maraming dumadaang sasakyan. Ganon din tayo. Pag alam nila na may integrity tayo, no, magdedepende sila sa atin, sa ating karakter, kasi nakita nila na nananatili tayong matibay kahit under pressure tayo. Yung integrity, kahit meron kang pinagdadaanan, patuloy hindi papangit ang ugali mo. Patuloy kung ano ka noon, humarap sa kanila, ganun ka pa rin haharap sa kanila ngayon. That's integrity. Hindi ka mag-give in sa kasalanan. No, yun ang integrity. Hallelujah. So Proverbs 10:9, whoever walks integrity, walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. No, ang namumuhay daw, sabi doon, ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. So pag may integrity ka, naingatan mo yung integridad mo, naingatan mo yung pangalan mo, naingatan mo yung karakter mo, syempre, masaya kaya yun. Kasi alam mo na wala silang masasabi against you. Hindi mo naman ma-perfect lahat, pero gawin natin tama lahat. Dapat honest tayo, no? Transparent, no? Wala tayong tinatago pag leaders tayo, honest tayo. Pagkakatiwalaan tayo, no? Integrity is who you are when no one is watching. No? Dapat kahit yung tunay na integrity pag walang nakakita sa atin. Character 2, no? Yung godly leaders, humility. It's not about me. Sabi doon. Amen? Do nothing out of selfish ambition or vain, no? Huwag nating gawin yung mga bagay na ito para lang sa ating mga ambisyon. Tandaan nyo to, hindi lahat ng pumasok ng Bible school naging pastor. Yung iba naging kalaban ng pastor. Totoo yun. Hindi lahat ng pumasok, sabihin, nag-aaral kayo, lahat kayo gagamitin ng Lord. Gagamitin kayo, pero hindi lahat. Yung dinidesire nyo, makukuha nyo. Depende yan sa plano ng Diyos. No? Kaya nga sabi doon, magkaroon tayo ng teachable spirit. No? Pag humble kasi, teachable eh. Pero pag yung hindi humble, pag tinuturuan mo, sasabihin sa'yo, ba't tuturuan mo ako mas marunong pa ako sa'yo? Mas magaling. Subukan mo magtuwid sa'yo yung ang baba ng pinag-aralan. Tapos ikaw engineer, kunyari, doktor ka. Tuturuan ka ng janitor, re-remind ka ng janitor. Madali ba tanggapin? Hindi naman. Sabi, janitor ka lang eh. O ako pinapayuhan. Diba? Pero yung may humbleness in the heart, may humility, no? Teachable yung spirit. Madaling turuan. Yung teachable, yung humble heart. No? It give credit to other. Yung humble, hindi tumatanggap ng credit sa kanyang sarili lang. Sabihin natin, meron kayong ginawang task sa trabaho. Sa trabaho, gumawa kayo ng task. Sasabihin sa'yo ng boss mo, oy, salamat, ang galing-galing mo. Oo nga, boss. Napagod nga ako dyan. Hindi lang naman ikaw mag-isa gumawa. Minsan ganun di ba?
Ganun din sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kahit ako, I never claim what we achieve. Kasi hindi ko naman to kaya pag wala kayo. O sige, wala kayo lahat dito, nagtuturo ako, di ako lang mag-isa teacher dito, ako rin makikinig sa sinasabi ko. Hindi magwo-work, di ba? So you have to give credits to others. Oy, nag-grow ang church natin. Salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga ni Pastor Wesley, ako, ano yung Pastor? Apology. Ako ang ginamit ng Lord, kaya dumami to. Ako ang nagtuturo dito. Hindi ikaw na. Bandang huli, ando ka sa labas. wala ka nang kasama dito, ubus na. Amen? And submit to authority. Mga kapatid, napaka-importante sa ating mga leaders. Alam nyo, the great leaders is the great followers. Gusto nyo maging great na leader, maging great followers kayo. Imposible na hindi kayo maturuan ng Diyos magpasakop. Number 1 na tinuturo ng Diyos sa lahat ng miyembro ng simbahan, magpasakop. Tingnan nyo yung ibang churches. Ang pananamit nila ganyan. Puti lahat. Ang buhok nila, pag sinabi ng leaders, ng pastor nila, mahaba lahat ang buhok. Mahaba lahat ang buhok ng babae. Sa babae, binawal ang magpantalon. Walang nakapantalon. Kasi bakit? Nagsasubmit sa authority. Subukan mo sa atin natin gawin yan. Wala nang magpapantalon sa inyo. Malamang awayin nyo ako bukas eh. Baka bukas wala na kayo lahat eh. Ano kaya problema? Baka kulang lang na submission. Baka kailangan lang magpasakop. Nakukuha nyo? Ang laki ng difference, di ba? Huwag kayo mag-alala, hindi kayo magpapantalon. Hindi kayo babawalan magpantalon. Hindi. Pangatlo, mahalaga yung faithfulness. Sabi doon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. That is our faithfulness to God. Alam nyo, naalala nyo yung pinagkatiwalaan, naalala nyo sabi ng Bible, yung sa talents, yung wala, tatalo na ako doon, sabi niya ng Diyos kasi, yung 1 talent, ibinaon niya lang. Hindi lumago. Otherwise, yung 5, tsaka yung 3 or 5 yata, napalago nila. Sabi ng Master, good and faithful servants. Pero yung isa, sabi niya, alam niya na hindi umaani ang leader, ang kanyang master na umaani na hindi niya pinagpagalan. Kaya ang ginawa niya, binaon niya. Sabi sa kanya, hangal ka, yung wala, yung nasa iyo kukunin pa. Ano ibig sabihin nun? Yung nasa iyo kukunin pa. May idea kayo? Anong magandang illustration? Tandaan niyo to mga kapatid. Yung meron ka, sabi niya, yung nasa iyo kukunin pa at ibibigay sa iba. Isipin niyo, may dala kayong timba na butas. Ikaw yung timbang butas. Pinupuno ka para maging useful ka sa paglilingkod, pero tumatagas lang. Wala kang care sa attitude mo, sa karakter mo, wala kang iniingatan. Kaya tapon lang ng tapon yung tubig. Walang pananagutan, walang Bible study, walang prayer meeting, tapon lang ng tapon yung tubig. Anong gagawin kung ako may dala ng timba, bubuhatin kita, ako ang Diyos halimbawa, pero hindi ako Diyos. Bubuhatin ka ng Diyos, pero tumatapon tubig mo, para maingatan yon, para hindi maubos yun, lilipat niya sa ibang timba yon. Amen? Yun yung sinasabi doon. Kung butas ang timba mo, lilipat niya sa iba. Kung yung ministry mo, puro tagas at hindi mo naaayos, bibigay niya sa iba yon. Nakuha niyo? Ibig sabihin? Ibig sabihin, we have to show up, mga minamahal kong kapatid. Magpakita tayo ng katapatan na tayo ay pinagkatiwalaan. Kaya nga sa 2 Timothy, sabi doon kay Timothy ni Apostol Pablo, humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo na may kakayahan din magturo sa iba. Ang hinahanap talaga is yung mapagkakatiwalaan, yung reliabilities. May katapatan kang makikita. And doon tayo piniprepare ng Lord, no? And finishes what is started. Ito yung inumpisahan ng Diyos na dapat matapos. Kasi kung inumpisahan kang gamitin ng Diyos, inaasahan ng Diyos matapos yan. Pag hindi yan matapos, tatapusin ng Diyos yan. Kung ayaw mo tapusin yung ministry, tatapusin pa rin ng Diyos yan. Ibig sabihin, kahit wala tayo lahat dito, umalis man si pastor dito,
Gaganon. Hindi sa akin yun. May pumindot ba sa loob? Na? Yan mga. No, hindi. Ate, pakibalik mo nga doon, Ate Angel. Ibig sabihin, kahit wala ang pastor dito, kayang tapusin ng Diyos. Bakit? Kaya magpalit ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ministering hawak na. Kahit ako, hindi ko pwedeng pagmalaking pastor ako eh. Pwede akong tanggalin ng Diyos dito, ayon sa kalooban niya. Okay natin, Angelica. Okay, salamat. Okay, finishes what is started, no? Reliable in small things. Pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, alam nyo, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Alam nyo, saan ako nagsimula pinagkatiwalaan ng Diyos? Simple, magugas ng plato. Sa Saudi, konti lang naman ng member. Minsan 10, minsan 5, minsan 2, 3. Pero ako naghuhugas ng plato. Doon ako nagsimula. Hanggang sa pinagkatiwalaan ako ng Diyos sa mas malaking ministry. Kaya pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, privilege yun. Gawin nating maganda, gawin nating mabuti. Nasa iyo dapat yung spirit of serving God. Amen? Mahalaga yun, mga kapatid. Pang-apat, self-control. Character traits of godly leaders, self-control. I master my desire. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And against such thing, there is no law. Maraming nag-fail sa self-control. Amen? Maraming nag-fail dyan. Lahat ng magagaling na tao dyan bumabagsak sa self-control. Bakit nakamatay ng tao? Self-control. Pero alam nyo ba, ang paggawa ng self-control, hindi lang din yung paggawa ng mabuti. Ang self-control din, kahit daw tanggihan mo, kasama rin sa self-control yung pag-iisip ng mali. Pag alam mong mali, kontrolin mo rin yung sarili mong wag gawin kasi mali. Self-control tawag doon. Pag alam mong hindi godly, wag mong gawin. Kontrolin mo yung sarili mo kasi hindi godly. You have to control your emotion, no? Avoid impulsive decision and disciplined lifestyle. Pag wala tayong disiplina, no? Pag hindi tayo marunong mag-self-control sa sarili natin, mahirap to. Tulad sa family. Ang pamilya, para gumanda relasyon, dapat meron kayong common grounds and common rules. Dapat pangatlo, glory to God. Pag mag-asawa kayo, dapat meron kayong common grounds na pag-aagrihan nyo. Dapat magkasundo kayo sa isang bagay. Pero naniniwala ko, pag lagi nyo pinag-aawayan yung isang bagay, ibig sabihin, hindi nyo pa naaayos yung sitwasyon na yon. Kaya huwag nyo tigilang pag-usapan yon. Pero dapat magkaroon kayo ng common rules. Ang common rules, walang batuhan ng lamesa. Batuhin ka ng lamesa eh, no? Walang taguan ng frigider, no? Walang dabugan, no? Nakakita na ba kayo ng mag-asawa, nag-aaway na, yung mga anak naglalaro lang sa labas? Hindi nila alam nag-aaway yung mga magulang niya. Usap lang sila, ikaw kasi, ganyan. Pero nag-aaway na yon. Hindi alam nung anak. Eh ngayon, magbato ka konti, nakatingin yung anak mo sa'yo. Magandang gayahin yun. Paglaki ko nga, gayahin ko yun. No? Batuhan kayo nung iba. So, dapat meron kayong common grounds. And after that, dapat glory of God. Kung ano yung mapag-usapan, maparangalan dapat ang Diyos sa gagawin yung step. Amen? So, lagi niyong tanong, mga kapatid, I suggest, sa simbahan o saan man, lagi niyong itanong sa sarili, lagi ito yung tanong, kung may babaguhin tayo ngayon, ano yung action plan natin? At kailan natin gagawin? Dapat may action plan yun eh. Ito action plan natin. Pag galit ako, hayaan mo ako lumabas ng bahay ha. Ang problema yung babae, pag galit yung babae, mag-away, lalabas yung lalaki para gusto niya ma-unwind ba. Kami lalaki gusto namin tahimik eh. No, taliwas sa babae talaga yun. Gusto ng babae maingay. Gusto namin lumabas para mawala yung gulo. Sasabihin pa ng babae, saan ka pupunta? Dito ka lang. Mag-usap tayo. Ba't tayo mo sumagot? Gusto nga ng tahimik. Pagbigyan mo ng lumabas para matapos na. Hindi matatapos eh. Akala mo nilalayuan ka, hindi. Gusto lang niya nakapayapaan, kapatid. Oo, peace lang talaga gusto. Gusto mo, ang lalaki naman di rin nakakaintindi.
Pag ang babae maingay na, stress relief yun. Stress reliever ng babae ang pagsasalita. Kaya kailangan marunong kang i-convert yung sarili mo from voice to ringtone. Isipin mo lang ringtone. Ganda ng ringtone. Ganda ng ringtone ng asawa ko ah. Ang tindi ng ringtone. Non-stop ah. Pero maganda rin pagkatapos, kape kayo. Usap kayo. No? Nakukuha nyo ba? Nakaka-relate ba kayo? Pag sinabi ng asawa nyo, lalayas na ako. Edi sabihin mo rin sa kanya, lalayas na rin ako. Pag nag-impake, di mag-impake ka rin. Sabay kayo mag-impake. Pag sinabi ng babae, okay, sinabi lang, saan ka pupunta? Sabihin mo, sasama na ako sa'yo. Para di makatakas. Para hindi siya makatakas, sasama eh. No? Tatanggapin ka naman, no? Wala naman siya magagawa eh. May choice pa ba yun? Wala naman. Kaya tanggapin mo na, makulit ka eh. Tanggapin mo na. No? Tanggapin mo na, wala ka magagawa. Hallelujah. Ba't ba napunta tayo doon? Oh, Panglima, love. People matters to God, so they matter to me. Mahalaga ang tao sa Diyos. Dapat matter din siya sa'yo. Amen? Ngayon, kung ang intention mo, awayin siya, hindi siya matter sa'yo. Parang sinabi mo, hindi siya matter kay God. Amen? Kaya ka kahit sa churches, mahalaga yung, alam mo, nabibless ako sa church natin. Hindi natin na-experience dito yung pag nag-meeting, nag-aaway. Noon, oo. Pero napansin nyo rin ba, ang ganda ng wisdom kay Elder Joel doon eh. Kasi nagpa-share yung babae kung paano nagsimula yung church. Sa totoo lang, ngayon lang naman din tayo nagsisimula eh. Kasi yung mga past year natin, para namang nasa wilderness tayo. Wala tayong ganito, kung ano-ano ginagawa natin. Wala tayong structure, wala tayong planning. Pues ngayon pa lang tayo nagsisimula. Aminin natin hindi. Di ba? Kasi nakita ng Diyos yung calling eh. Pag ang Diyos na nagtayo, kaya lang tayo dumaan sa pagsubok, pinalalim muna ng Diyos yung ating relasyon sa bawat isa. Pag malalim na, sa Kanya na tayo aayusin. Kasi pag ayos na tayo, kahit magpagalitan tayo, pagalitan ko kayo, pagalitan nyo ako, dahil malalim na yung relasyon natin, alam ng Diyos hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Kasi ayos na eh. Ayos na rin yung karakter. Ayos na rin yung puso. Amen? So, sabi dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamimigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at iaalay sa ang aking katawan upang sunugin, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala itong kwenta. Alam niyo mga kapatid, sabi sa Matthew 13:13, bakit ang pag-ibig? Ang nag-i-exist daw sa mundo is tatlong bagay. Love, hope, ano ba isa? Joy? Hindi. Buksan niyo yung Bible niyo. Pakibuksan. Faith. Love, faith, hope. Yung tatlo na yon. Sa palagay niyo, bakit may dalawa ron na mawawala pag namatay na tayo? Ang matitira na lang doon, bakit greatest of all is love? Ang matitira yung love na lang. Kasi pagdating mo sa langit, di mo na kailangan ng hope. Nakuha mo na eh. Maliban kung nasa impyerno ka. Yung faith, di mo na kailangan yun. Ando na si Christ eh. Napagtagumpayan mo na yung faith eh. Nandun na. Pero yung love, yun ang hindi mawawala sa langit. Yun ang naghahari doon kasi nandun si Kristo. Amen. Amen. So, patient, kailangan yun. Kind, not self-seeking. Kaya nga pag leaders tayo, pag nag-lead ka, wag mong, sabi ng mga pastor, na-experience namin yun. Pero, hindi namin tinotolerate yun. Yung sasabihin mo na, naglilingkod na nga ako, ganito pa nararanasan ko. Nagpapagal na nga ako, parang hindi nila ako sinusunod, hindi ako kinagalang. Tanggalin nyo sa isip nyo yan. Talagang kasama sa sufferings natin as Christ. Kaya nga turo ni Pastor Wes kanina, di ba? Luke 9:23, if anyone wants to follow me, deny himself, take up his cross daily and follow me. Kasama yon.
And hindi self-seeking. Huwag kayong maghanap ng approval, huwag tayong maghanap ng papuri sa kanila. Yung papuri sa Diyos ang hanapin natin. Amen? So leadership without love becomes manipulation. Yung pala yun. Pag yung paglilingkod, walang pag-ibig, ang mangyayari, binamanipula mo na lang yung tao. Kaya pag may leader kayo, minamanipula ang miyembro. To gusto ko, gawin mo to. Ito ganyan, gawin mo to. Ang daming puro ganun. Ang daming batas. Ang daming dapat sundin. Baka manipulation na lang, wala nang love. Self-seeking na lang. Amen, mga kapatid? Malapit tayo matapos. Character versus gifting, malabo Sa character, sa gifting can impress people. Yes, pag may gift ka, pwede mong i-impress ang tao. Pero pag meron kang magandang character, nagbibuild ito ng trust. Building trust yun. Amen? Sa gifting, maaring nakikita ito dahil magaling ka, na-exercise mo, no? Nakikita nila na meron kang gift ng ganyan, pero yung character na puprove siya in secret. Yung walang nakakakita sa'yo. O kaya nasa ibang lugar ka. Amen? Yung gifting can be temporary, yes. Maring pastor ka ngayon, pero pwedeng mawala yan. Can be temporary, pero yung character, it is consistent. Must be consistent. Hindi yan mawawala, mananatili yan. Kasi naiingatan ka ng character. Matthew 7:16, by the fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or pigs from thistles? No? Makikilala mo sila sa bunga. Kaya makikilala mo yung may pag-ibig, makikilala mo yung may calling, makikilala mo yung may godly character, makikita mo yung merong tinatawag na kaalaman, yung abilidad, makikita mo yan. Lalabas yan. No? You will know them by their fruit. Amen, mga kapatid? Many leaders don't fall because of lack of gifting, but because of weak character. Pag yung character natin hindi ayos, magkakaproblema tayo. Mag-fail tayo sa ministry. So, biblical warning, si Samson. Yung nakakilala kay Samson. Pakilala ko kayo, pag di nyo kilala. Patawag natin dito. Si Samson, meron siyang strong gift. Ano yung strong gift niya? Di ba ang lakas niya? Nasa right din siya. Hindi nasa rin Nasa right. Pag nasa right, hindi yung nagpuputol ng buhok, hindi nagpuputol ng bigote tulad ni John the Baptist, nasa right yun. And ang trabaho nun, mag-serve lang sa Diyos. No? Nasa right tawag doon. Meron siyang strong gift, ang lakas niya. Pero weak yung character niya. Bakit? Suwail siya sa magulang niya. Ayaw niya sundin ayaw niya sumunod sa magulang niya. No, sinusunod niya yung sarili niya. Kaya nga, biro mo, bawal ng Diyos doon mag-asawa ng ibang lahi ng Palestine. Biro mo, hinanap niyang asawa, Palestino. Eh, pwede naman siyang kumuha sa mga Israelita. Alam niyo ba bakit sa mga anak? Naunawaan niyo ba sa mga anak bakit tinuturo na huwag mag-asawa ng hindi Kristiyano? Naunawaan niyo bakit? Ba't hindi hangga't maaari, pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano asawa mo. Yung sinabi natin sa Bible, lalalim tayo, wag na muna yun. Pero sa Biblia, may sinabi na pag meron kang asawang hindi mananampalataya, malay mo ikaw ang gamitin. May mga asawa na yun. Kaya sinasabi ng Diyos yun. Pero pag mag-aasawa pa lang, ang sinasabi ng Diyos, huwag kang makipamatok sa hindi mo kamamanampalataya. Kasi baka in the end, akala mo, madala mo sa Diyos, bandang uli, ikaw pala dinala. Ilayo ka sa Diyos. Lalo na pag lalaki, sabihin ng babae, ng anak mo, makakakilala rin yan. Babae yung anak mo, lalaki hindi Kristiyano. Posible, dalin palabas ng gawain, hindi papasok. Amen? Magandang teaching yun, minsan pag-aralan natin. So, anointed ka, pero undisciplined ka. Tandaan nyo, ang anointed, disiplinado. Kaya itong anointed na to, talent na lang to. Kasi kung talagang in-anoint ka ng Lord, meron kang sound mind. Dapat discipline ka. No? Fail because of compromise. No? Yung nagko-compromise ka ng gawain ng Diyos, magpe-fail ka dyan. Kaya pag leader kayo, humawak kayo ng isang Bible study, nilid kayo ng Lord. Huwag kayong cancel ng Bible studies. Dalawa lang tayo, wala yung iba Cancel na lang natin. Ang pinag-aaralan nyo si Kristo, hindi buhay nyo. Hindi buhay ng bawat isa. Amen? So, Saul position without obedience. Si Saul, nag-lead. Nilid niya Israel as king, pero
nag-commit siya ng disobedience sa Diyos. Hindi niya sinusunod ang Diyos. Kaya nga nagalit ang Diyos sa kanya eh. Kaya pinalitan siya ni King David, no? More concerned with image than obedience. Ito delikado sa isang leader. Mas concerned kayo sa image nyo, sa title nyo, kaysa sa pagsunod nyo. Pag meron kayong leader, ang ginawa lang kundi Kaya nga pag leader na kayo, pag leader na kayo, ako, mga leader, mga pastor natin, tsaka elder, ang tanong ko sa kanila, masaya pa ba kayo sa pagiging leader at pastor? Alam niyo, sagot nila lahat, opo, pastor. Masaya sila. Pero hindi tamang tanong yun. Alam niyo kung anong tamang tanong? Masaya kaya sila sa pagiging leader mo at pagiging pastor mo? Yun ang tamang tanong. Nakuha niyo? Pag may hawak na, parang sa mga magulang, pwede mo sabihin, masaya ba kayo sa pagiging tatay ko? O minsan, tinanong ko yung aking misis, kamusta ako as asawa mo? Nagagawa ko ba yung gusto mo? Maganda yung sagot niya, hindi. Sabi ko, bawi na lang ako next time. Kanina, may box kasi to, parang lalagyan ng sing-sing. Binigay ko sa kanya. May sakit yun eh. Ay, salamat. Naka-smile. Kasi nagre-reklamo siya, wala raw siyang gift eh. Sigit ko lang ha, wala raw siyang gift nung birthday niya. Para sabi niya pa, parang emote. Ewan kung ganun lahat ng babae pa, nalulungkot ako. Birthday ko, parang hindi ko naramdaman. Alam ko na yun, walang gift. Umaga, binuksan ko, binigay ko sa kanya. Sabi niya, wow, meron akong gift. Pagbukas niya, ano to? Sabi ko, katulad nito. Sabi niya, kala ko may regalo na eh. Wala pala. Amen? So, ba't ba napunta ako doon? More concerned with image than obedience, mga kapatid. Basta lang yung masabi ko. Hello po, Ninong. Nong, doon ka po. Di ba? Pwede na lang, Nong, dito ka na lang kasi makinig ka na lang ng online. Yung online ko na lang po. Kasi, baka patapos na rin sila doon. 1 Samuel 15:22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat rams. Mas mahalaga yung pagsunod. Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin sumunod ka, tama. Meron kasing delay obedience, merong partial obedience. Yung delay obedience and partial obedience, still disobedience. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, obedience is better than sacrifice. Amen naman ako. Pero baka mamaya obedience mo delay, o yung obedience mo partial, delay pa rin. Disobedience pa rin, kapatid. Nakuha niyo? Hallelujah. So 6, how character is developed. Nabilisan na natin. Character is not instant. It formed through process. Paano? Through testing. Kaya pag may testing, ariin yung testing yun. No, ariin yung pagpapalago ng karakter yun. No? Testing reveals what is in our heart. Sige, pag tinetesting tayo, di ba, nare-reveal ko ano nasa puso natin. Nandyan yung pag may problema ka, kaaway mo na asawa mo, kaaway mo anak mo, pati asawa mo, kaaway mo, pati anak mo, kaaway mo, pati kapitbahay mo, pati ipis ng kapitbahay, kaaway mo. Ibig sabihin, pag may problema tayo, nare-reveal yun. Pag may test. Amen? Marireveal din kung maglilingkod pa o hindi na maglilingkod. So, kaya magandang maunawaan natin, no? Test expose our true attitudes, priorities, and level of trust in God. Often, we do not know the condition of our own heart until we face pressure. Gusto mong malaman yung kondisyon ng puso mo? Ipag-pray mo, maka-experience ka ng pressure sa buhay mo. Diyan mo malalaman yung kondisyon ng heart mo. Di ba yung iba, kaya may nakikita tayong, ay, ang bait niya, no? Pero pag nagalit, talagang parang bulkan, no? No, sabi niya, mabait yun, iba pala magalit yun. Hindi. Mali yun. Kaya ganun siya magalit, yun talaga kondisyon ng puso niya. Hindi yun bago sa kanya. Kaya hindi mo sabihin, yung tahimik, pag nagalit, sabi nila, pag yung tahimik, pag nagalit, masama. No? Hindi. Yun talaga kondisyon ng heart niya. Tines lang siya. Kinikat, amen, mga kapatid? Deuteronomy 8, to remember how the Lord your God
led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. Testing sa atin kung susunod ba tayo sa utos ng Diyos o hindi. Kaya pag may pagsubok, testing yun. No? Wag niyong ipagkamali yun, mga kapatid. Pangalawa, of course, obedience. Small daily choices shape big outcomes. Let's start small. No? Hindi naman kailangan malaki agad. Ay, imposible rin naman na maging pastor agad kayo, na nandiyan pa lang kayo. No? Hindi ganun kabilis yun. Through discipline, magkaroon tayong disiplina sa prayer, sa word, at yung accountability, yung pananagutan, mahalaga yun. Sa yung mga pananagutan natin. 1 Timothy 4:7, have nothing to do with godless myths and old wives' tales rather than train yourself to be godly. Alam mo, nung kapanahon ng New Testament, masyado pa sila sa myth. Yung myth na sinasabi ko, si Moses nga eh. Nung ginamit ng Diyos, hiniwa yung dagat. Si Jesus nga eh. Yung mga old na alamat noon eh. Si Moses nakipaglaban, dami nilang napatay, nanalo sila. No? Old myths nila yon. Pero sinasabi ng Timothy, ni Pablo, train yourself to be godly. Kaysa kung ano-anong ginagawa mo, ano-anong iniisip mo. Turuan mo yung sarili mo na magkaroon ng godly character. Amen? We have to train ourselves to that. Ito yung, bigyan ko lang kayo ng powerful illustration. A tall building looks impressive above the ground. No, kahit maganda yung building, impressive siya, but what keeps it standing is what hidden underneath. Kaya nagiging matibay ang isang tao, no, dahil gaano kalalim na yung ugat niya. And it builds our character. Hindi po napakahirap sa isang mananampalataya na hindi pa nag-grow deeper, gusto lang grow higher. Problema 'yon. Kailangan talagang masubok, matest. No, 'di ba? Sabi nga ng Bible na ang pananampalataya natin ay parang ginto na dinadaan sa apoy. No, para malaman kung ito ay dalisay. Ganon din ang tao. Daan tayo sa pananampalataya kung ating pananampalataya ay tapat. Diba? Sasabi sa 1 Samuel. Hallelujah. So sa self-assessment, am I the same person in private and public? No? So what character weakness do I need to, parang ito yung assignment. Ito yung assignment sa self-assessment. Una mga kapatid, isipin nyo na lang to. So, siguro, tapos na tayo eh. Yes. So, self-assessment. Am I the same person in public and private? No, kayo lang makakasagot niyan. What character weakness do I need to address? Ano pa ba yung ating mga karakter na kailangan ma-address natin? No? And who is holding me accountable? Meron ba kayong mga accountability? Do you allow someone na maging accountable sa buhay nyo? Mahalaga yun. Posibleng pwedeng asawa mo. Pero alam nyo, minsan, pag ang asawa mo ang magiging accountable, iko-correct ka, galit ka. Ayaw mo magpa-correct sa asawa mo, pero magandang accountability yun. Dapat meron. Yung nakikita ka palagi, pag mali ka, sasabihan ka, o yung mali ka. Pero pag sinabihan tayo, makinig tayo. Huwag nating balikan ng, ikaw nga eh, ganyan eh, nung nakaraan. Hindi accountability tawag doon, gumaganti ka na eh. Di pag siya naman ang mali, di ikaw naman mag-accountability sa kanya. No, pero pag kinokorek ka, ikaw nga nung nakaraan ganyan ka. Wala na, ayaw mo magpa-accountable pagka ganon. No, pag sinabihan tayo, makinig lang tayo. Ako nga, bisa sinasabihan ni pastora mo. Pastora mo, pati dito, kailan ayos. Yun, ayos lahat, pati buhok, ayos. Tingnan nyo, lumalapit sa akin, ginaganon pa yung ano ko. Sabi ko, pero hindi tumitigil. Pupuntahin doon. Tatawagin ako. Non-stop din eh. Gusto lang ako maging maayos, ano. Ganon lang yun, mga kapatid. Closing challenge, God is not just raising gifted leaders. He is raising a godly leaders. Hindi lang gusto ng Diyos maging magaling, talented, and equipped tayo. Pero gusto niya maging godly tayo. Walang point na maging equipped tayo, maging magaling tayong leaders, pero yung character natin hindi ayos. Kailangan maging godly tayo. No? Your ministry can grow faster than your character.
Totoo yun. Parang maging mabilis yung paglago, no? Kaysa sa ugali mo. But, it will only be sustained by your character. Gusto mong manatili sa ministry? Gusto mong manatiling maging mabuting tatay at nanay? Ayusin ang karakter. Bagay, hindi naman siguro ito magwo-work sa nanay at tatay no, kung pangit ang karakter. Sabi ko nga, walang choice. Hindi naman kayo pwede tapon ng anak nyo. No? Hindi ka rin pwede tapon ng asawa mo. Yun lang po, mga kapatid. So, meron po ba tayo, bago tayo meron po ba tayo natutunan? Bigyan nyo nga ako ng konting natutunan nyo. At least ma-share nyo lang bago tayo Kung may reflections, kung may realization, anong natutunan natin? Mga kapatid. Ha, sis? Sa loob. Amen. Ano pa po? Meron pa? May ballpen ba ako dyan? Meron po kayong tanong, mga kapatid? Tapos na po tayo. I encourage po, kasama po sa ating, sa rules natin, na bago tayo umalis, maglinis tayo. Kung may nakita po kayong kalat, linisin po natin. Pero bago po yan, meron kayo, may tinanong sa aking question noong nakaraan. May narinig ako kasi pinakinggan ko yung teaching. Ano bang tanong yun? Kung kayo tatanungin, ano pinagkaiba? May idea kayo? Kung kayo tatanungin, may ano kayo? Tingnan yung kamay nyo. Ang dumi. Amen. Sa Ephesians 4:11, merong 4 kinds of service. Hindi title, to equip the saints. 'Di ba meron dong apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. No? Itong apostle, kaya siya apostle, siya yung nagpa-pioneer ng church. Siya rin yung umiikot sa lahat ng simbahan. But kung manganganak ang J-Sales, kung ako ang gagamitin ng Lord, ako ang iikot sa mga churches natin. Nagkaroon tayo ng churches sa Auckland, Actually, praise God, yung dalawa kanina, Pastor West, bunga ng online, Nakita nila sa online, Pero kinuha ko magtatayo tayo ng Bible study sa Omaru. Pero online lang. Yung dalawa kanina, online lang pala yun. So, apostol. Pag sinabing apostol, dahil siya yung nagtatayo ng church, siya rin yung nagpa-pioneer, siya rin yung umiikot sa simbahan, katulad ni Apostol Pablo, marami siyang inikotang church, abot niya lahat. Kung meron man dong propeta, meron man dong evangelist sa pupuntahan ng church, kung may pastor man doon, kung meron man dong teacher, abot ng apostol yun kasi siya umiikot sa lahat ng churches. Ito, pag ito ang nakita nyo, ibig sabihin, pantay Ito na lang. Huwag nyo akong pagtawanan, hindi na nga pantay. Pinalitan ko na nga Ang pangit Kaya pag nag-aaway kami ni Mrs., sabi ko, ikaw tumigil ka. Sasabihin niya, ba't ganyan yung daliri mo? Ganyan talaga. No? Ito ay prophets. Ang trabaho ng propeta, nanggagaling sa kanya yung word ng Lord na ibinabahagi niya sa tao. Kaya dapat alam niyo talaga yung giftings. Kasi itong apostol, meron din siyang gift ng teaching, meron din siyang gift ng pastor. Kasi nga apostol siya. Ako,
pag nagkaroon tayo ibang church, I could be an apostle, iikot na ako sa mga churches. Pero nanggaling ako sa pagiging pastor. Meron siyang gift. Pero itong prophet na to, matapang ito. Pwede niya kayong pagalitan, suwayin, pag mali kayo. Pag mali kayo, makikipag-away sa inyo to. Kaya dapat alam niyo yung gift niya. Pag may gift ng prophet, pag may ginawa ka hindi maganda, kakausapin ka niyan. Uy, mali yung ginagawa. Diretso yun. Hindi ka niya bebabyhin. Hindi ka tulad ng pastor. Mali ka na, sabihin ng pastor, okay lang yan, ayusin mo na lang susunod. Pero pag ito, sabihin sa'yo, pupunta ka sa impyerno, hoy. Amen? Yan ang gift nito. Tigil mo na yan, baka masira ang simbahan. Ginugulo mo ang simbahan, lumayas ka dito. Kasi nga prophet siya. Pero merong problema ang prophet ngayon, Pag-usapan natin. Paliwanag ko lang lahat. Pwede na akong bumalik dito. So, sa lahat ng giftings, ang mga nagiging great is evangelist. Kaya ito siya sa gitna. Kaya siya yung pinakamataas sa daliri. Meron siyang gift ng evangelist. Siya yung nakikilala sa buong mundo. Reinhard Bonnke, Billy Graham, Billie Jean, Michael Jackson Billie Jean, sila yung nakikilala. At ito ang pastor. Bakit siya yung pastor? Nasa kanya yung commitment sa Diyos na mag-alaga ng tupa. Sa kanya yung committed yung commitment na aalagaan ko Diyos ang miyembro, papakainin ko sila ng ayos. Babantayan ko sila sa tangka ng mga kaaway. Kung may tupa, I will die for them. Kung may agaw sa tupa na wolves, I will die for them. Kaya sing-sing yan sa pastor. Ito naman, teacher. Ang teacher, parehas ng gift ng pastor, ng prophet. Matapang din to. Pero ang madalas niyang ginagawa, siya yung nagtuturo ng tamang interpretation ng Word of God. Ayaw niya ng laway yun. Buti walang tao. Ayaw niya ng eisegesis teaching, gusto niya exegesis. Ibig sabihin, gusto niya the scripture, interpret the scripture. Pag nagturo ko sa kanya ng scripture, interpret by the mind, hindi niya tatanggapin kasi teacher siya. At ang teacher, matalim din siya magsalita kasi panglinis siya ng tenga. Pag bingi kayo, siya yung maglilinis. Nakuha niya? And sa prophet, sino ang huling propeta? The last prophet, makikita mo si Jesus Christ as last prophet. Ganon din na last prophet na bumaba dito sa atin. Kaya nga sabi siya noon, sino ako? Propeta ka, Panginoon. Propeta ka. Ganun kasi sabi nila. Ikaw si Elijah, marami silang sinasabi. Isa pa naging last, but before that, si John the Baptist, ang last prophet. Di ba si John the Baptist, mahigpit? Di ba, kaya nga napugutan siya ng ulo? Kasi sinasabi niya sa hari, na kay Herodea, sa asawa ni Herod, kasi yung asawa niya, asawa ng kapatid niya yun . Kasi sinasabi niya, magsisi kayo, mali yung ginagawa, kaya nga pinugutan siya ng ulo. No? May danger ngayon may danger ngayon sa prophecy. Kasi Matthew 7 nga, mga kapatid. Matthew 7:15. Sabi niya Matthew chapter 7, Matthew chapter 7, verse 6:15, watch out for false prophet. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or fig from thistles? Ibig sabihin, mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Maraming false prophet ngayon. Yung isa nga nakakulong na . Diba? Nandun sa nakakulong si Kubloy. False prophet yon. Ang daming prophesy na sinasabi nun. No? And mag-ingat tayo kasi sheep clothing din sila. Ibig sabihin, kung ano yung nilalakaran natin, parang ganun din sila. Pero ravening wolves sila. Ililis ka nito sa gawain ng Diyos. Sabi sa Matthew 7:11, 7:11 ba yun? Tingnan ko lang. Ay, hindi.
nawala sa aking memory. Matthew 24:24 na lang. Sabi sa Matthew 24:24. Okay. Sabi doon, for false Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive if people, even the elect. Ibig sabihin, mga kapatid, merong false prophet ngayon sa mundong ito na lalabas na magpapakita rin ng great signs. Kahit pwede rin gumawa ng himala, magpagaling ng may sakit, no? Magpo-prophesy, no? Himala 'yun no? Yung patay sasabihin niya mabubuhay. O ikaw sabihin ng propeta, ang mapapangasawa mo ay yung taong mamahalin mo. Ang gandang prophecy noon. Ang hina ng signal, no? Hindi yun nakuha. For false Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive if possible. Ibig sabihin, meron din siya kapangyarihan gumawa ng himala, ng great signs, tsaka wonders. Kaya delikado yung gift of prophecy. No? See, sasabi doon, even the elect, kahit tayo, pwede niyang malinlang. Alam niyo mga kapatid, sabi sa Bible, nakakalimutan ko yung verse, pero tayo ay pinagkalooban ng propesiya. Tayong lahat. We can prophesy as long as written in the Word. Kaya kung nakikita nyo, I decree and declare, yung iba ayaw nun eh. Yung decree, yung salita ng Diyos yun. Pwede kang yung iba ayaw yun. Pag sinabi, I decree and declare, hindi sila niniwala. When you decree, prophesy yun. When you decree, yung salita ng Diyos. Ay ba, may problema ka sa pera. Ang declaration mo, your decree and declare mo, ano ba yun, nakalimutan ko tuloy. Mula sa kayamanan na hindi mauubos, pagkakaloob ni Jesus ang iyong pangangailangan, pagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan mo, I will supply all your needs according to your riches and glory. That's your decree. And declare, Lord, provide for me. Yung may sakit. Sabi ng Lord, sabi sa book of Isaiah, I am the Lord that healeth thee. And you declare, Lord, I pray healing. Yun. Pag diniklara, galing sa word, that's our prophecy. Pero galing sa word. Pero hindi ka pwedeng mag-declare na, Lord, papasa siya sa exam, pero nakita mo hindi nag-aaral. Hindi papasa yun. Hindi mo pwedeng i-deklara yun kasi hindi naman eh. O nakikita mo na, Lord, maging healthy nawa ako sa aking katawan. Pero kinakain mo, puro unhealthy, wala ka exercise. Parang hindi mag-work yun. Sabi ng Lord, ingatan mo yung sarili mo. Take care of yourself. Kaya pag may narinig kayo nagdi-decree and declare, tignan nyo rin kung Word of God yung galing. Pag galing sa Word of God, then that's part of, kaya nga tayo lahat may karapatang mag-prophesy, basta according to the Word of God. That is decree. And declare that it will be happen in the name of Jesus. Yung iba ayaw nun. Ay, bakit hindi sila niwala sa ganun? Pero pag diniklarang ganun, yung decree na, Lord, yayaman ako. Payaman ako ng payaman. No? Wala sa word yun. Di ba narinig niyo yun? Pinsan ko inimbitahan. Pag sinabi ng pinsan ko, kamusta ka na? Mahilig mambara yun. Eto, payaman ng payaman. Invite kita sa business ko, makinig ka. Sige, pumunta sila. Pinakain sila ng Jollibee, noon mura pa Jollibee, halaga 50 pesos. Sabi ng pinsan ko, kala ko ba payaman ka ng payaman? Ba't Jollibee papakain mo sa amin? Dapat dali mo kami sa mamahaling restaurant. Mali yung declaration na ganun. No? Papogi ka ng papogi. No, okay lang yun. No? Ang hirap kontrahin nun. Papayag ba kayong papangit kayo ng papangit? Hindi naman. Pero we are God's created according to God's image. Kaya dapat papogi tayo ng papogi. Paganda ng paganda. May declaration doon. Amen? Yun lang po. Wala nang tanong. Naintindihan nyo na yung giftings? Pero, each gift, sa isang gift, pwedeng maging 3. Pwedeng 2 lang. Kasi yung propeta, meron siyang gift ng teaching. Pero wala siyang gift ng pastor. Hindi pwedeng maging pastor ang propeta, awayin ka nun.
Kaya nga pag may gift na ganon, kaya nga dapat alam nyo yung giftings eh. Parang ang gift nito,